Tahimik ang buong mansyon sa oras na iyon ng madaling araw. Ang mga mamahaling ilaw na kristal ay patay na, at tanging mahinang liwanag ng buwan ang pumapasok sa malalaking bintana. Sa gitna ng katahimikan, isang lalaking bihis ng simpleng polo at pantalon ang nakatayo sa sala, si Rafael Monteverde, isa sa pinakakilalang bilyonaryo sa bansa. Sanay si Rafael sa katahimikan. Sa loob ng maraming taon, ito ang naging kaibigan niya. Tahimik ang pera, tahimik ang kapangyarihan, at tahimik ang mga lihim. Pero sa gabing iyon, may isang katahimikan na hindi niya maintindihan, isang katahimikan na tila may kulang. Nasaan na naman siya, mahinang bulong niya sa sarili. Si Lina ang kanyang kasambahay. Sa loob ng halos 15 taon, si Lina ang gumigising ng mas maaga kaysa sa araw. Siya ang naghahanda ng almusal, nag-aayos ng mansyon, at tahimik na naglalaho bago pa man mapansin ng sinuman. Hindi sila madalas mag-usap ni Rafael. Sa totoo lang, halos hindi niya ito pinapansin hanggang sa araw na iyon. Isang linggo na ang nakalipas nang hindi pumasok si Lina. Walang paalam. Walang mensahe. Walang paliwanag. Sa simula, hindi ito pinansin ni Rafael. Sanay siya na ang mga tao sa paligid niya ay dumarating at umaalis. Para sa kanya, palaging may kapalit. Pero habang lumilipas ang mga araw, may kakaibang bagay na nagsimulang mangyari. Hindi na maayos ang mansyon. May mga basong naiwan sa mesa. May alikabok sa mga sulok. Ang mga halaman sa hardin ay nagsisimulang malanta. At higit sa lahat, may isang pakiramdam na tila may nawawalang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Isang bagay na hindi niya inaasahang mamimiss. Bakit wala pang kapalit? Tanong niya sa kanyang sekretarya isang umaga. Sir, may mga aplikante na po. Pero sinabi niyong gusto ninyong personal na pumili, sagot nito. Napahinto si Rafael. Hindi niya maalala kung kailan niya sinabi iyon. Pero sa loob-loob niya, alam niya ang dahilan. Ayaw niya ng basta-basta lang nakapalit. Gusto niyang malaman kung nasaan si Lina. Sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng lungsod, nakaupo si Lina sa harap ng isang lumang mesa. Sa harap niya ay isang sobre, makapal, dilaw at halatang matagal nang tinatago. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Panahon na, bulong niya sa sarili. Sa loob ng maraming taon, inilihim niya ang laman ng sobre. Isang lihim na kayang gumuho ang mundo ng isang bilyonaryo. Isang katotohanang pilit niyang tinakasan, pero ngayon, siya na ang hinahabol nito. Naalala niya ang unang araw niya sa mansyon. Isang dalagang walang-wala. Walang pamilya. Walang matutuluyan. Ang tanging dala niya ay isang lumang bag at isang pangakong magtatrabaho ng marangal. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagreklamo. Tahimik lang siyang nagtrabaho. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nakikilala si Rafael, ang lalaking kilala ng mundo bilang malamig, istrikto, at walang puso. Pero may nakita siyang iba. Sa likod ng mamahaling suwit at matalas na tingin, may isang lalaking pagod na sa buhay. Isang lalaking may sugat na hindi kayang pagalingin ng pera. At may isang dahilan kung bakit siya naroon. Hanapin mo siya. Iyon ang malinaw na utos ni Rafael sa kanyang security chief. Kahit saan. Gusto kong malaman kung nasaan siya at kung bakit siya biglang nawala. Nagulat ang lahat. Hindi kailanman nagpakita ng interes si Rafael sa isang kasambahay. Para sa mga tauhan niya, si Lina ay isa lamang empleyado, palitan, tahimik at hindi mahalaga. Pero ngayon, personal na niyang hinahanap. Habang iniabot ang isang lumang file, napakunot noo ang security chief. Sir, may kakaiba po dito. Ano? Malamig na tanong ni Rafael. Halos walang record si Lina bago siya pumasok sa mansyon. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Nanigas si Rafael. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, may naramdaman siyang kaba. Sa parehong gabi, binuksan ni Rafael ang isang lumang drawer sa kanyang opisina. Doon niya nakita ang isang bagay na matagal na niyang hindi tinitingnan, isang lumang litrato. Isang babaeng nakangiti, may hawak na sanggol. Matagal niya itong tinignan. Hindi maaari, mahinang bulong niya. Ang mukha sa litrato may pagkakahawig kay Lina. Masyadong pamilyar. At sa sandaling iyon, unti-unting bumalik ang mga alaala ng isang pagkakamaling akala niya'y tuluyan ng nalibing ng panahon at pera. Isang desisyong iniwan niya sa nakaraan.
Isang katotohanan ngayon ay kumakatok na sa kanyang pinto. Sa labas ng mansyon, nagsimulang bumuhos ang ulan. Parang langit na mismo ang nagbabadya, wala nang takasan. At habang papalapit ang katotohanan, iisa lang ang malinaw. Hindi aksidenteng nawala si Lina. At hindi rin aksidenteng hinahanap siya ni Rafael. Hindi nakatulog si Rafael ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang tinititigan ang lumang litrato sa kanyang mesa, ang babaeng nakangiti, may hawak na sanggol, at ang petsang nakasulat sa likod, 25 taon na ang nakalipas. Isang panahon na matagal na niyang ikinulong sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang alaala. Isang panahon bago siya naging bilyonaryo. Bago siya naging si Rafael Monteverde na kinatatakutan at hinahangaan ng lahat. Ang babaeng nasa litrato ay si Marisa, ang babaeng minsan niyang minahal at iniwan. At ang sanggol hindi niya kailanman hinanap. Hanggang ngayon, hindi maaari, mahina niyang sambit habang nanginginig ang kanyang kamay. Hindi siya pwedeng ni. Pero kahit pilit niyang itinatanggi, may isang bagay sa mukha ni Lina na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagyuko kapag nagsasalita. Ang mga matang laging tila may itinatagong lungkot. At ang katahimikang masyadong pamilyar. Isang katahimikang parang kanya ring katahimikan noon. Sa kabilang dulo ng lungsod, naglalakad si Lina sa gitna ng ulan. Wala siyang payong. Wala siyang pakialam kung mabasa siya. Para sa kanya, wala nang saysay ang manatiling tuyo kung ang puso naman ay nalulunod na. Huminto siya sa harap ng isang maliit na lumang bahay, kulubot ang pintura, may bitak ang mga dingding pero puno ng alaala. Dito siya lumaki. Dito siya tinuruan ng kanyang ina na manahimik kahit masakit. Dito rin niya unang nalaman ang katotohanan. Lina, tawag ng matandang babae mula sa loob. Pumasok siya at agad na niyakap ang kanyang ina, mahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Nandito na sila, mahina niyang sabi. Nanigas ang katawan ng matanda. Hinahanap ka na ba niya? Tanong nito, puno ng takot. Tumango si Lina. Panahon na, Nay. Hindi na natin kayang tumakbo. Umupo silang dalawa sa maliit na mesa. Tahimik ang paligid pero mabigat ang hangin. Parang bawat segundo ay may dalang pasabog na handang sumabog anumang oras. Hindi ko ginusto ang mangyari, basag ang boses ng ina. Akala ko mapoprotektahan kita. Ngumiti si Lina, pero may luha sa kanyang mga mata. Ginawa mo ang kaya mo. Ako naman ang pumili na pumasok sa buhay niya. 15 taon na ang nakalipas. Isang batang si Lina ang nakatayo sa harap ng mansyon ng Monteverde, takot, nanginginig, pero determinado. May dala siyang isang papel, isang rekomendasyon para magtrabaho bilang kasambahay. Hindi niya sinabi kung sino siya. Hindi niya sinabi kung bakit niya gustong makapasok. Ang tanging alam niya, kailangan niyang makita ang lalaking iyon. Kailangan niyang makilala ang amang kailanman ay hindi siya kinilala. Sa unang mga taon, galit ang laman ng kanyang puso. Bawat utos ni Rafael ay sinusunod niya, pero bawat tingin ay may tanong, bakit mo kami iniwan? Pero habang tumatagal, nakita niya ang ibang anyo ng lalaki. Hindi perpekto. Hindi masaya. At unti-unting napalitan ng awa ang galit. Sir, may nahanap po kami. Mabilis na tumayo si Rafael sa kanyang opisina. Ang kanyang security chief ay maihawak na folder, mas makapal kaysa sa inaasahan. Ano nang meron, tanong niya, pilit pinapakalma ang sarili. May record po si Lina pero hindi sa pangalang iyon. Dahan-dahang binuksan ang folder. Ang tunay niyang pangalan ay Alina Marisa Cruz. Parang tinamaan ng kidlat si Rafael. Marisa. Muling bumalik ang lahat, ang mga pangakong binitiwan niya, ang mga tawag na hindi niya sinagot, at ang araw na pinili niyang talikuran ang lahat para sa ambisyon. May birth certificate po rito, dagdag ng security chief. At kayo po ang nakalagay na ama. Nanlabo ang paningin ni Rafael. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Walang pera. Walang impluwensya. Walang kapangyarihan. Wala siyang maitatanggi. Kinagabihan, mag-isa siyang nagmaneho. Walang bodyguard. Walang driver. Parang isang ordinaryong lalaki na naghahanap ng sagot sa gitna ng lungsod. Huminto siya sa harap ng isang lumang bahay. Isang bahay na hindi kailanman babagay sa isang bilyonaryo.
Pero alam niya, nandito ang katotohanang tinatakasan niya. Kumatok siya. Bumukas ang pinto. At doon niya siya nakita. Si Lina. Nakatayo sa harap niya, hindi bilang kasambahay, kundi bilang babaeng may dalang buong bigat ng nakaraan. Nagkatitigan sila. Walang salita. Walang galit. Pero sapat na ang katahimikan para maramdaman ang lahat. Ikaw pala, mahinang sabi ni Rafael. Tumango si Lina. Ako, sagot niya. Anak mo. Parang gumuho ang mundo ni Rafael. Hindi ko alam, mabilis niyang sabi. Kung alam ko lang. Pero pinili mong hindi alamin, putol ni Lina. Pinili mong talikuran kami. Tahimik silang dalawa. Sa unang pagkakataon, walang bilyonaryo at walang kasambahay. Ama at anak lang na parehong sugatan. Bakit ka pumasok sa mansyon? Tanong ni Rafael, basag ang boses. Para maintindihan ka, sagot ni Lina. Para malaman kung karapat-dapat ka bang patawarin. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Rafael ang lahat. Ang bawat taon ng katahimikan. Ang bawat pagyuko. Ang bawat tingin. Ito ang hatol. At hindi siya makakatakas. Hindi agad umalis si Rafael matapos ang gabing iyon. Nanatili siyang nakaupo sa maliit na sala ng lumang bahay, tahimik, halos hindi gumagalaw. Sa paligid niya, simple ang lahat, lumang sofa, basag na bintana, at isang ilaw na kumikislap paminsan-minsan. Malayo ito sa mundo niyang puno ng kristal, marmol, at katahimikang binabayaran ng milyon-milyon. Pero dito, sa unang pagkakataon, wala siyang maitago. Si Lina ay nakaupo sa tapat niya, diretso ang likod, matatag ang tingin. Wala na ang kasambahay na laging nakayuko. Ang nasa harap niya ngayon ay isang babaeng matagal nang naghintay ng sagot. Hindi ako pumunta rito para humingi ng pera, malamig na sabi ni Lina. At lalong hindi ako nandito para maging parte ng mundo mo. Tumango si Rafael, mabagal, parang bawat galaw ay may bigat ng pagsisisi. Alam ko, sagot niya. At wala akong karapatang magpaliwanag. Tahimik ang silid. Tanging ang mahinang tunog ng electric fan ang naririnig. Pero hihingi pa rin ako ng pagkakataon, dagdag niya. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang amo. Bilang ama, kung may natitira pang puwang para doon. Napangiti si Lina, isang ngiting walang saya. 15 taon mo akong tinitigan araw-araw, sagot niya. Hindi mo ba ako nakilala? O ayaw mo lang talaga? Parang sinaksak ang puso ni Rafael. Araw-araw, amin niya. May nararamdaman akong kakaiba. Parang may mali pero pinili kong huwag pansinin. Sanay akong tumakbo kapag may bagay na masakit. Tumayo si Lina at tumalikod. Eksakto, sabi niya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko alam kung may puwang pa ang kapatawaran. Kinabukasan, nagising si Rafael sa isang balitang gumising sa buong bansa. Monteverde Group gitna ng iskandalo. Nasa lahat ng pahayagan at online platforms ang balita. May naglabas ng impormasyon, isang anonymous source, tungkol sa isang hindi kilalang anak ng bilyonaryo. May mga dokumentong kalakip. Mga larawan. Mga tanong. Sino ang naglabas? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga, ang imperyong itinayo niya sa loob ng dekada ay nagsisimulang yumanig. Sa loob ng boardroom, ramdam ang tensyon. Tahimik ang mga executive, pero ang mga mata nila ay puno ng pag-aalala, hindi para kay Rafael, kundi para sa kanilang mga shares. Sir, sabi ng isa sa kanila, kailangan po nating maglabas ng statement. Itanggi man lang. Umangat ang tingin ni Rafael. Kung itatanggi ko, tanong niya, mananatili ba ang kumpanya? Nagkatinginan ang lahat. Siguro po, sagot ng isa. Pero masisira ang tiwala kung lalabas ang katotohanan. Tumayo si Rafael. Kung ganoon, sabi niya, hindi ko na itatanggi. Nagulat ang lahat. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong ng legal counsel. Maaaring bumagsak ang stocks. Mawawala ang investors. Ngumiti si Rafael, isang pagod na ngiti. Mas matagal na akong bumagsak, sagot niya. Ngayon lang nila makikita. Sa maliit na bahay, pinapanood ni Lina ang balita sa lumang telebisyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, inamin ni Rafael Monteverde ang pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal. Napapikit siya.
Hindi niya inasahan ito. Hindi niya hiniling ito. Ang gusto lang niya ay sagot, hindi eksena sa buong bansa. Pumasok ang kanyang ina sa silid. Nakita mo, tanong nito. Tumango si Lina. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot, sagot niya. Parang bigla akong inilagay sa isang entabladong ayaw kong tapakan. Hinawakan ng ina ang kanyang kamay. Ang katotohanan, anak, sabi nito, kahit kailan, masakit. Pero minsan, iyon lang ang paraan para makalaya. Sa harap ng media, nakatayo si Rafael, walang script, walang teleprompter. Hindi ako perpektong tao, panimula niya. At maraming taon akong nagtago sa likod ng pera at kapangyarihan. Tahimik ang lahat. May anak akong hindi ko kinilala, patuloy niya. At ang kasalanan na iyon ay akin, wala nang iba. May mga nagtanong. May mga sumigaw. May mga humusga. Pero hindi na umatras si Rafael. Hindi ko hinihingi ang simpatsya ninyo, sabi niya. Ang hinihingi ko ay pagkakataong itama, kahit huli na. Sa unang pagkakataon, hindi niya kontrolado ang narrative. At iyon ang pinakatotoo niyang sandali. Kinagabihan, mag-isa siyang bumalik sa mansyon. Tahimik pa rin, pero ngayon ay mas malamig. Sa mesa, nakita niya ang isang sulat. Hindi niya kailangan basahin ang pangalan para malaman kung kanino galing. Binuksan niya ito. Hindi ako humihingi ng mana. Hindi ako humihingi ng apelyido. Ang gusto ko lang ay malaman mo kung sino ka kapag wala nang nanonood. Lina. Umupo si Rafael, hawak ang sulat. Ito ang pinakamahalagang kontratang hindi niya kailanman pinirmahan. Sa mga sumunod na araw, ramdam ang epekto ng kanyang desisyon. Bumaba ang stocks. Umalis ang ilang investors. May mga kaibigang biglang nawala. Pero may mga empleyadong unang beses niyang nakita ang kanyang sarili sa kanya. Isang tao. Hindi isang alamat. Isang lalaki na nagkamali. At sa bawat araw, dahan-dahan siyang bumabalik sa maliit na bahay, hindi para pilitin si Lina, kundi para patunayan na marunong siyang manatili. Minsan, tinatanggihan siya. Minsan, pinapauwi. Pero hindi na siya umaalis agad. Natuto siyang maghintay. Isang gabi, sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Lina. Hindi ko alam kung mapapatawad kita, sabi niya. Pero nakikita ko na hindi ka na tumatakbo. Tumango si Rafael. Iyon na lang ang kaya kong ialay, sagot niya. Sa sandaling iyon, may maliit na lamat sa pader na matagal nang itinayo. Hindi pa pintuan. Pero hindi na rin pader. Tahimik ang umaga sa maliit na bahay. Hindi tulad ng mansyon ni Rafael na laging may galaw, may utos, may yabang, dito, ang umaga ay dumarating ng dahan-dahan. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana na mailamat, ang tunog ng kumukulong tubig sa kalan ang tanging ingay. Nakatayo si Lina sa harap ng lababo, hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang iisang tanong, aalis ba siya, o mananatili? Hindi lang ito tungkol kay Rafael. Ito ay tungkol sa sarili niyang buhay na matagal niyang binuo sa katahimikan. Sa loob ng 15 taon, natutunan niyang mabuhay ng walang ama. Natutunan niyang huwag umasa. Natutunan niyang ang pag-asa ay isang panganib. At ngayon, biglang may isang lalaking gustong pumasok, hindi bilang amo, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang ama. Pero paano kung huli na? May sasabihin ka ba? Tanong ng kanyang ina habang naglalagay ng tinapay sa mesa. Umupo si Lina, mabagal. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, amin niya. Parang kahit anong piliin ko, may mawawala. Ngumiti ang ina, pagod pero maunawain. Ganyan talaga ang katotohanan, sabi nito. Hindi siya nagbibigay ng perpektong sagot. Piliin mo kung alin ang kaya mong dalhin. Napayuko si Lina. Natakot ako, bulong niya. Hindi dahil baka saktan niya ulit ako, kundi dahil baka masanay akong nariyan siya. Tahimik ang ina. Dahil alam niya, iyon ang mas masakit. Sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Rafael sa isang conference room na kalahati na lang ang laman. May mga upuang bakante. May mga pangalang binura sa attendance sheet. Nararamdaman niya ang epekto ng kanyang desisyon, hindi lang sa kumpanya, kundi sa sarili niyang pagkatao. Sir, sabi ng bagong assistant, may meeting po kayo sa investor sa hapon. Tumango si Rafael.
Cancel, sagot niya. Nagulat ang assistant. Pero sir, mas may mahalaga akong pupuntahan, putol niya. Hindi na siya humihingi ng pahintulot sa mundo. Sa unang pagkakataon, pipili siya ng tama, kahit walang kasiguraduhan. Nang dumating siya sa maliit na bahay, hindi siya agad kumatok. Tumayo lang siya sa labas. Nakahawak sa gate. Naghihintay. Walang bodyguard. Walang kamera. Walang press. Isang lalaking handang tanggapin ang kahit anong sagot. Lumipas ang ilang minuto bago bumukas ang pinto. Nandoon si Lina. Hindi siya ngumiti. Hindi rin galit. May kailangan ka, tanong niya. Huminga ng malalim si Rafael. Hindi, sagot niya. Gusto ko lang ipaalam na nandito ako kung sakali. Tahimik si Lina. At kung hindi, tanong niya. Mananatili pa rin, sagot ni Rafael. Kahit sa malayo. Sa unang pagkakataon, walang hinihingi ang lalaking ito. At iyon ang pinakamahirap tanggapin. Bakit ngayon, tanong ni Lina. Bakit noong malaki na ako? Sumagot si Rafael, diretso. Dahil duwag ako noon, sabi niya. At ayokong maging duwag ngayon. Masakit ang katotohanan. Pero totoo. Umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa, parang dalawang estrangherong may iisang dugo. Alam mo, sabi ni Lina, habang nasa mansyon ako, araw-araw kitang pinagmamasdan. Napatingin si Rafael. Hindi bilang anak, dagdag niya. Kundi bilang testigo. Napayuko siya. Testigo sa kung anong klase kang tao. At ano ang nakita mo, tanong niya, halos hindi makatingin. Isang mahabang katahimikan. Isang lalaking sanay manalo, sagot ni Lina. Pero hindi marunong manatili kapag mahirap na. Tumango si Rafael. Hanggang ngayon, dagdag ni Lina, hindi ko alam kung kaya mong manatili. Hindi sumagot si Rafael. Dahil alam niyang tama siya. Lumipas ang mga araw. Hindi umalis si Lina. Pero hindi rin siya lumapit. Si Rafael ay dumarating paminsan-minsan, minsan may dalang pagkain, minsan wala. Minsan pinapauwi agad, minsan pinapaupo. Wala silang usapang malalim araw-araw. Pero may presensya. At para kay Lina, iyon ang bago. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita, biglang lumabas ang headline. Monteverde Group, tuloy is ipagbagsak, Enrique kinalaman is a Deng's personal desisyon ng si. Napatingin si Lina kay Rafael. Pwede mo pang itigil, sabi niya. Sabihin mong kasinungalingan lahat. Umiling si Rafael. At bumalik sa dati, tanong niya. Hindi ko na kaya. Talo ka, sabi ni Lina. Umiti si Rafael, mahina, pero totoo. Sagot niya. Pero unang beses kong hindi nagsisinungaling. Isang gabi, nagkasakit ang ina ni Lina. Biglaan. Walang ibang tumulong. Si Rafael ang nagmaneho papuntang ospital. Siya ang pumila. Siya ang nag-asikaso ng papeles. Walang nagtanong kung sino siya. Walang tumawag sa kanya ng teaser. At doon, sa malamig na hallway ng ospital, nakita ni Lina ang isang bagay na hindi niya nakita noon. Hindi ang bilyonaryo. Hindi ang ama. Kundi ang isang taong marunong tumayo kapag may kailangan. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi ngumiti si Rafael. Responsibilidad ko, sagot niya. At sa unang pagkakataon, hindi iyon tunog dahilan. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling ang ina. At dumating ang desisyon. Umupo si Lina sa harap ni Rafael. May sasabihin ako, sabi niya. Tumango si Rafael, handang tanggapin ang anumang hatol. Hindi kita mapapatawad agad, sabi ni Lina. At hindi kita tatawaging ama. Tumango si Rafael. Pero, dagdag niya, hindi na rin ako tatakbo. Napatingin siya kay Rafael. Kung papasok ka sa buhay ko, sabi niya, kailangan mong manatili, kahit walang kapalit. Huminga ng malalim si Rafael. Iyon lang ang kaya kong ipangako, sagot niya. Mananatili ako. Hindi yakap. Hindi luha. Pero may isang pader ang tuluyang bumigay. Tahimik ang huling umaga ng linggong iyon. Hindi ito ang katahimikang dati ng nakasanayan ni Rafael, ang katahimikang malamig at walang pakialam.
Ito ay katahimikang puno ng bigat, parang hangin bago bumagsak ang ulan. Nakatayo siya sa labas ng maliit na bahay, hawak ang isang sobre. Hindi kontrata. Hindi tsek. Hindi kasunduan. Isang liham para sa sarili niyang konsensya. Sa loob ng maraming taon, sanay siyang humarap sa boardroom na puno ng leon. Sanay siyang makipaglaban sa merkado, sa politika, sa media. Pero ngayon, isang pinto lang ang kaharap niya, at mas nanginginig ang kamay niya kaysa kailanman. Kumatok siya. Bumukas ang pinto. Si Lina. Tahimik. Matatag. Tutu. May sasabihin ako, sabi ni Rafael. Tumango si Lina at pinapasok siya. Umupo sila sa mesa, ang parehong mesa kung saan unang nagharap ang ama at anak bilang magkapantay, hindi bilang amo at kasambahay. Hindi ako pupunta rito bilang ama ngayon, panimula ni Rafael. Kundi bilang isang taong may kailangang aminin. Tahimik si Lina. Ang totoo, patuloy niya, hindi lang kayo ang iniwan ko noon. Iniwan ko rin ang sarili ko. Huminga siya ng malalim. Pinili ko ang ambisyon kaysa responsibilidad. Pinili ko ang takot kaysa katotohanan. At bawat araw na naging bilyonaryo ako, mas lalo akong naging mahirap bilang tao. Hindi umiwas si Lina ng tingin. Hindi ko sinasabi ito para maawa ka, dagdag ni Rafael. Sinasabi ko ito dahil kung may matitira mang ugnayan sa atin, gusto kong magsimula ito sa totoo, kahit masakit. Binuksan niya ang sobre at inilapag sa mesa. May desisyon na akong ginawa, sabi niya. Ibebenta ko ang kontrol ko sa kumpanya. Nanlaki ang mata ni Lina. Bakit? Tanong niya. Dahil ayokong maging halimbawa ng lalaking pinili ang mundo at iniwan ang pamilya, sagot niya. At ayokong manatili sa kapangyarihang nakuha ko habang tumatakbo. Tahimik ang silid. Ito ang huling bagay na inaasahan ni Lina. Lumipas ang balita na parang lindol. Rafael Monteverde, bumaba di si kapangyarihan. Isang bilyonaryong piniling maglahol. May mga pumuri. May mga nanlait. May mga nagsabing taktika lang ito. Pero wala nang pakialam si Rafael. Sa unang pagkakataon, wala na siyang imperyong pinoprotektahan. Tao na lang siya. Isang hapon, habang nagwawali si Lina sa labas ng bahay, huminto ang isang lumang kotse. Bumaba si Rafael. Walang driver. Walang suite. Walang titulo. Hindi ka ba magsasawa? Tanong ni Lina, kalahating biro. Ngumiti si Rafael. Kung nagsawa ako noon, hindi sana tayo nandito, sagot niya. Tahimik silang magkasabay na umupo sa bangko sa labas. Alam mo, sabi ni Lina, matagal kitang hinusgahan. Tumango si Rafael. Karapatan mo iyon. Pero habang tumatagal, dagdag niya, nakikita ko na hindi lahat ng taong nagkamali ay pare-pareho. Napatingin si Rafael sa kanya. May mga taong tumatakbo, sabi ni Lina. At may mga taong bumabalik. Hindi umasa si Rafael. Hindi rin siya nagsalita. Hinayaan niyang ang mga kilos ang magsalita para sa kanya. Isang gabi, nagkasabay silang maghugas ng pinggan. Simpleng eksena. Walang drama. Walang sigawan. Walang luha. Pero para kay Lina, iyon ang pinakatotoong sandali. Hindi pa rin kita tatawaging ama, sabi niya. Ngumiti si Rafael. Hindi ko hinihingi, sagot niya. Pero, dagdag ni Lina, bahagyang huminto, pwede kang manatili. Huminga ng malalim si Rafael. Isang paanyayang mas mahalaga kaysa kahit anong titulo. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nabuo ang bago nilang anyo. Hindi perpekto. May katahimikan pa rin. May mga araw na mabigat. May mga alaala na hindi mabubura. Pero may presensya. May pananatili. At higit sa lahat, may pagpili. Isang araw, inabot ni Lina ang isang tasa ng kape kay Rafael. Mainit pa, sabi niya. Salamat, sagot niya. Isang simpleng palitan. Pero sa loob nito, may isang katotohanang hindi na matatakasan. Hindi lahat ng kasalanan ay nabubura. Pero may mga kasalanang pwedeng panindigan. At minsan, ang tunay na yaman ay hindi ang imperyong itinayo, kundi ang pamilyang piniling buuin kahit huli na.